Isang mapagpalang umaga po para sa ating lahat. Welcome po sa ating Everyday God Daily Devotion. Excited po ako at nagpupuri sa ating Panginoon sa oportunidad na manguna at makasama kayo sa ating pang-araw-araw na gawain ito. Ang ating pong teksto ay makikita po natin sa ikalawang Tesalonica, Kabanata 3, talata 12 hanggang 13. Talata 12, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming iniuutos sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. Talata 13, mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Ang mga masisipag na mananampalataya sa Tesalonica ay pagod na suportahan ang mga tamad. At bilang isang resulta, ang pagkapagod sa pakikiramay ay nag-udyok sa kanila na talikuran ang lahat ng kawang gawa. Sila ay hirap na hirap. Sila ay dumating sa isang punto ng pagod at panghihina ng loob. Hinihikayat sila ni Apostol Pablo na huwag panghinaan ng loob nang makita nilang hindi ginagawa ng ibang mananampalataya ang kanilang bahagi sa gawain. Ngunit patuloy lamang na gawin ang kanilang makakaya at ipaubaya ang iba sa Panginoon. Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, tayo ay mag-aani kung hindi tayo manghina ng loob. Galatia, Kabanata 6, talata 7. Muli, sinabi niya sa mga mananampalataya sa Korinto, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo, huwag matitinag, laging ibigay ang inyong sarili ng lubos sa gawain ng Panginoon, sapagkat nalalaman ninyo na ang inyong pagpapagal sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan. Unang Korinto, Kabanata 15, talata 58. Ang paggawa ng mabuti para sa iba ay maaaring maging mahirap na trabaho. Ang paggawa ng dagdag na milya at pagtulong sa iba, maging ang pagiging mabait sa isang mahirap na tao ay maaaring makapagod sa iyo. Magtiyaga sa paggawa ng mabuti. At gusto ko lang pong hikayatin ang bawat isa sa mga salitang iyan ngayon. Malinaw, hindi ko alam ang lahat ng nangyayari sa buhay ng bawat isa. Ngunit meron akong pakiramdam na maraming tao ang nakikinig dito ngayon na nakakaramdam ng pagod sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang dahilan na nakakaramdam tayo ng pagod at panghihina. Ang mga ito ay iba't ibang mga bagay sa paligid natin, sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa simbahan, anuman ito na nag-aambag sa pagiging maingat sa ating buhay na may pagnanais na magpahinga. At sa isang banda, nais kong hikayatin ang bawat isa na magpahinga sa Panginoong Jesus ngayon at sa kanyang pagmamahal sa atin. Magpahinga sa kanyang mga pangako sa atin. Magpahinga sa kanyang soberanya sa lahat ng bagay upang malaman na nasa kanya ang lahat ng bagay. Kasama tayo. Mga hakbang ng pagkilos upang tayo ay makapagtiyaga. Una, maglaan tayo ng ilang minuto at makipag-usap sa Diyos tungkol sa mga bagay na nagpapabigat sa atin at nagdudulot sa atin ng pagkapagod. Itanong kung ano ang gusto ng Diyos na gawin natin sa mga sitwasyong iyon o humiling ng intervention ng Diyos sa tila imposibleng mga pangangailangan. Siya ang Diyos na kayang gumawa ng mga imposibleng bagay para sa atin. Ikalawa, manalangin na bigyan tayo ng Diyos ng patnubay sa pagpaplano ng ating schedule. Anong mga responsibilidad ang maaari at dapat nating gawin? Pagkatapos ay kumilos sa pag-streamline ng ating kalendaryo hanggat maaari para hindi tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Hesus sa pahayag, Kabanata 22, talata 12. Narito, ako'y dumarating na madali at ang aking gantimpala ay nasa akin upang ibigay sa bawat isa ng ayon sa kanyang ginawa. Sa takdang panahon ng Diyos, aani tayo kung hindi tayo susuko. Salamat po muli sa sandaling ito ng pagsama ninyo sa akin. Hanggang bukas po muli, pagpalain po tayo ng ating makapangyarihan Diyos.